Ay, nakakapagod ang maghapon. Reklamo na lamang ni Athena nang tuluyang maramdaman ng kanyang puwetan ang malambot na kutsyon ng kanyang single sofa. Gabi na rin nang makauwi siya galing sa butik kung saan siyang nagmamanage ng lahat. Designer plus sales lady siya sa sariling shop. Minomodel niya rin ang mga gawa at ipinopost online. Hindi niya pa kasi kayang kumuha ng mga taong tutulong sa kanya dahil kasi simula pa lamang niya sa larangan ng pagnenegosyo. Wala pa siyang sapat na ipon para magpasahod ng tao. Walang sumobra sa perang naiwan sa kanya ng butihing kapatid bago nito nilisan ng mundo. Akma niya na sanang ipipikit ang mga mata para sana umidlip ng konti bago paghandaan ang makakain ng sarili nang bigla na lang may kumatok. Tinatamad tuloy siyang tumayo para pagbuksan ng kung sino mang nasa labas. Inaasahan niya ang kaibigang si Rose ang dumalaw dahil wala namang ibang pumupunta sa bahay niya ng ganitong oras. Ang kaso, hindi ito ang bumungad sa kanya nang tuluyan niyang buksan ang pinto. Mrs. De Vega? Ano pong ginagawa niyo rito? Gulat at nauutal pa siya nang sa pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang taong pinagkakautangan niya ng malaki. Dito nagsilbi ang mga magulang nila. Nasa kasawi ang palad ay hindi napabilang sa mga nakaligtas matapos mahulog ang sinasakyang bus sa bangin. 12 lamang siya noon habang ang atin niya'y 20 anyos nang mawala sa kanilang mga magulang. Naging mahirap para sa kanila lalo't lahat ay binabayaran para mabuhay. Ngunit dahil kay Mrs. De Vega ay naging madali kahit papano ang lahat para sa kanila. Dahil bukod sa pagbibigay nito ng scholarship ay binigyan din sila nito ng maayos na matitirhan. Sinagot din nito ang ilang taon nilang gastusin sa pang-araw-araw. Naputo lamang ang pagtulong nito ng mamayapang Italianong asawa. Medyo matagal-tagal na rin mula nang magkita sila ng mabait na ginang. Nakakapagtaka nga lang kung bakit nandirito ito ng ganitong oras. Nice to see you again, Iha! Galak nitong sabi. Pinaunlakan din nito ang sarili sa loob ng bahay na ito mismo ang nagpatayo para sana sa kanilang magkapatid. Puno man ng pagtataka sa biglaan nitong pagdalaw, ay sinundan pa rin niya ito. Masaya din po akong makita kayo, pero pwede ko po bang malaman kung bakit po? Formal pa po kayong pumunta rito imbis na tawagan na lang po ako para sana hindi na po kayo naabala. Puno ng paggalang niyang tanong. Tumabi na rin siya dito ng upo at hinintay ang magiging tugon nito sa lahat ng katanungan niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Alam ko namang imposibleng pagbigyan mo ako sa hihilingin ko sa'yo. Pero sana pagbigyan mo pa rin ako. Maging private maid ka sa bahay ng anak ko. Bantayan mo ang lahat ng kilos niya nang sa ganun magkaroon ako ng mata at tenga sa tuwing wala ako rito sa Pilipinas. Diretsahang tanong nito. Napalunok naman siya dahil doon. Hindi kasi madali ang hinihingi nito lalo't mainit ang dugo sa kanya ng kaisa-isa nitong anak. Pero Mrs. De Vega, mahirap pong hinihiling nyo. Malaki po ang galit sa akin ni Damon. Alam naman po natin parehas yan. Naaalangan niyang giit. Alam ko naman yun, Iha, pero ikaw lang talagang nakikita ko na maaaring makatulong sa akin. Hindi na kasi talaga nakakatuwa ang mga ginagawa ni Damon sa mga babaeng nahuhulog ang loob sa kanya. Wala na siyang sinaseryoso. Lahat na lang pinaiiyak. Sobra na ang pagre-rebelde niyang ginagawa. Alam mo ba na may isang babaeng nag-suicide dahil lang ayaw niya nang ipagpatuloy ang pakikipaglaro ng apoy dito? Ako na nga nakukonsensya sa mga kabulasugang pinagagagawa ng batang yon. Kinausap ko naman siya at nangako namang hindi na kailanman paglalaruan ng damdamin ng mga babae. Pero may kutob akong hindi niya tutuparin ang lahat ng binitawan niyang pangako sa akin. Kilala ko ang anak kong yon. Wala na siyang isang salita mula nang mawala ang ate mo sa kanya. Problemadong anito. Ramdam ni Athena ang lungkot at matinding pag-aalala ng ginang. Naiintindihan naman niya kung bakit nito nagagawang pakiusapan siya kaya lang hindi niya alam kung kaya nga ba talaga niyang paunlakan ang mga pakiusap sa kanya ng mabait na ginang. Mata at tenga po ang sisti ko, tama po ba? Anya. Mismo, pero wag kang mag-alala dahil babayaran kita. Malaking halaga na sigurado kong makakatulong para mas lumago pa lalo ang shop na ipinatayo mo. Wala naman pong problema ang request nyo sa akin, madam.
Ang inaalala ko lang po ay ang sarili ko. Baka po hindi ko po kayanin. Baka po sumuko ako agad lalo't sagad hanggang buto ang galit sa akin ni Damon. Kapwa naman kaming nawala ng mahal sa buhay. Kaya't hindi ko maintindihan kung saan niya hinuhugot ang lahat ng galit niya sa akin. Naiintindihan kita, Iha. Pero alam ko na kaya mong gawin tong pakiusap ko sa'yo. Matapang at palaban kang babae. Hindi pumapayag na api-apihin o saktan ng kahit na sino. Kayang-kaya mo ring ipagtanggol ang sarili mo kaya't kumpiyansa ako na kaya mong patinuin ang anak ko. Please, Iha. Ngayon lang naman ako hihiling sa'yo. Ginagap na nito ang kanyang kamay at diretsyo siyang tiningnan sa mata. Bigla tuloy siyang na-pressure. Pero hindi naman niya magagawang palagpasin ang tulong na maibibigay ng ginang sa negosyong alam na alam niya kung papaanong patakbuhin. Malaki rin ang utang na loob niya rito. Kaya't kahit na medyo alangan ay pumayag siyang maging katulong sa sariling mansyon ng isang Damon de Vega. O sige po, sa wakas ay sagot niya. At nang dahil doon ay napangiti ang ginang. Galak pa siya nitong niyakap. Thank you so much, Iha! Maluha-luha pang saad ng ginang. Gumanti na lamang siya ng yakap at marahang tinapik-tapik to sa likod. Nagkaroon pa sila ng maiksing kamustahan bago nito ipagpaalam ang sarili. Bahala na, hindi lang naman to tungkol sa pera. Tungkol din to sa pagbabayad ko ng utang na loob. Ani Athena sa sarili matapos ang ilang oras na pagmumuni-muni. Ilang minuto pa siyang nag-isip na mga ari niyang gawin once na umapak na siya sa poder ni Damon. Bago niya tuluyang pinagpahinga ang isip at ang pagod niyang katawan. Kinaumagahan ay maaga siyang bumangon para maghanda ng almusal at para na rin formal na masabihan ng kaibigang si Rose. Dito niya kasi ibibili ng shop habang ginagawa niya ang trabaho na ibinigay sa kanya ni Mrs. De Vega. Diyos mio naman, Athena, ang aga mo namang mambulabog. Napapakamot ulong reklamo ni Rose nang basta na lang siyang pinasok ni Athena sa sariling silid at parang bata na bigla nalang ibinangon matapos yugyugin ng malakas. May kailangan kasi ako kaya't sinadya kita rito. Grasya to at tiyak ko na hindi mo matatanggihan ang offer ko, no? Paninimula ni Athena, kaya't ang antok at inis ni Rose ay bigla-biglang napalis. Sige, kwento mo nga! Excited nitong sabi. Umayos din agad ng upo si Rose at ganun din naman ang ginawa ni Athena. Ganito yung nangyari. Pumunta si Mrs. De Vega sa bahay at nag-offer ng malaking tulong. Pera yun, bes. Malaking halaga ng pera kapalit ng pagiging katulong ko sa makitid ang utak at babaero niyang anak na si Damon. Pagkukwento niyang ikinalaki ng mga mata ng kaibigan. Seryoso? Di ba war kayo nun? As in super laki ng galit niya sa'yo, di ba? So paano mo naman mapapakisamahan ng taong may malaking galit sa'yo? Ngiwi nitong tanong sa kanya. Wala akong pakialam sa galit niya dahil mas meron akong pakialam sa pangarap nating dalawa. Tinanggap ko ng offer kaya't kita pinuntahan dito. Hindi ko gustong isarang shop habang wala ako. Kaya't ipagkakatiwala ko muna yun sa'yo, ha? Maging ang pera na ibibigay sa akin ni Mrs. De Vega, sa'yo ko iiwan dahil pareho lang naman ang layunin natin. Parehas tayo nga asenso sa plano kong ito basta tiyagain lang natin. Sino ba naman ako para tumanggi sa ganyan? Basta mag-iingat ka lang, ha? Ultimate womanizer na raw yan. Tapos may galit pa sa'yo. Baka saktan ka rin tulad ng mga ginagawa niya sa mga nagiging babae niya. Never. Never mangyayari sa akin yon. Basta ako nang bahala. So paano? Deal na, ha? Wala nang atrasan to. Hindi naman ako umaatras sa malaking oportunidad. Magkaibigan nga talaga tayo. Ani Athena. Nagkatawanan na lamang sila pagkatapos ay nagpaalam na rin siya rito. Dahil may usapan sila ni Mrs. De La Vega na babalik to sa bahay niya kinabukasan para pag-usapan ang ilan sa mga kailangan niyang gawin. Sa pagdating ni Athena sa bahay niya ay naroroon ang ginang. Nakangiting naghihintay sa kanya. Akala ko umatras ka na at tinakbuhan ako. Anang ginang. Naku, hindi ko po yun magagawa sa inyo. Pumunta lang po ako sa bahay ng kaibigan ko para sabihin sa kanya yung mga plano ko sa magiging butik namin. Ipinagbilin ko na rin po sa kanya yung shop. Nang sa ganun ay hindi ko na po kailangan pang isara. Nahihiya niyang paliwanag rito. Biro lang, Iha. Siguro sa loob na lang tayo mag-usap nang may privacy tayo.
Mahina nitong sabi dahil merong ilan sa mga kapitbahay ng dalaga ang nakikiusyoso at tila ba interesado sa kung ano man ang sadya ng mayamang babae sa isang ulilang gaya ni Athena. Ay, opo, tara po sa loob. Medyo natataranta pa siyang ipasok ang susi sa lock ng pinto. Pasensya na po ma'am ha, ang dami kasi talagang mga marites dito. Hinging paumanhin niya nang tuluyan na silang nakapasok sa loob. It's okay, ngiti nitong sabi. Gusto niyo po ba ng kape o ng juice? Tanong ni Athena sa gina ngunit umiling lang ito. Kailangan kasi nitong magmadali dahil ngayon na ang uwi ng kaisa-isa nitong anak. At kailangan naroon siya sa kanilang mansyon bago pa man dumating si Damon. 10 milyon. Sapat na sigurong halagang yon para sa magiging trabaho mo? Aasahan kita, iha ha. Huwag mo naman sana akong bibiguin. Seryosong inilatag ng ginang ang milyon sa ibabaw ng lamesa. Ginagap din ito ang palad ng natulala na lamang ang dalaga. Sa tanang buhay kasi ni Athena, ay ngayon lamang siya nakakita at magkakaroon ng limpak-limpak na salapi. Makakaasa po kayo? Nauutal dahil sa kabang sagot ni Athena sa ginang. Ngumiti naman to't marahan siyang niyakap bago nagpaalam. Samantala, kadarating lamang ng napakaseryosong binata. Nakapang-Amerikana pa ito dahil matapos ang business trip ay dumiretso na kagad ito sa kanilang mansyon imbis na sa bahay na ipinundar niya para sa sarili. Sinabi kasi sa kanya ng sekretarya niya na umuwi ang kanyang ina kaya't imbis na sa bahay niya siya uuwi, ay sa bahay na lang ng mga magulang. Wala ang kanyang ina nang dumating siya kaya tinanong niya ang katulong ngunit ang sabi naman nito ay walang sinabi ang ginang kung saan ito pupunta. Kaya't tahimik niya na lamang na hinintay ang magulang na babae sa receiving area ng kanilang mansyon. Where have you been, Mom? Bruskong tanong niya sa ina na ngayon ay kadarating lamang. Kay lamig ng boses niya na maging ang kanyang ina ay nakaramdam ng panlalamig. Ganyan bang tamang pagbati sa babaeng nagluwalis sa'yo? Anang ginang sa anak ngunit hikab lamang nakuha niyang sagot mula rito. You're not answering my question. Where have you been? Tanong nitong muli nang maupo sa single sofa at pinag-cross pa ang mahabang binti. As far as I know, my dearest son, I'm your mother, not a daughter to you. Kaya't hindi ko kailangang magpaliwanag. Istriktong anito. Fine. So, how are you? Bakit ka umuwi ng Pilipinas? Diretsahan niyang tanong. I'm here because I missed you. Hindi mo man lang kasi ako dinadalaw kaya't nagpresenta at nagkusa na lang akong dalawin ka. I thought magiging welcoming ang pag-uwi ko pero naging headache dahil sa mga babae mo. Diyos mio naman, Damon anak. Nakakaawa naman yung mga babaeng binibiktima mo. Kailan ka ba talaga magtitino? Bigla ay namroblemang tanong ni Yvette sa anak. Matino ako, Mom. Hindi lang talaga nila matanggap. At isa pa, alam nilang patakaran ko pagdating sa isang relasyon. Sadyang mga desperada lamang sila. Tamad na tugon ni Damon na ikinahilot ng ginang sa sentido nito. Bigla ay parang na-high blood si Yvette sa naging sagot ng anak niya. Bahala ka. Basta't kapag kinarma ka dyan sa mga pinaggagawa mo, huwag mo kong hihingaan ng tulong ha? By the way, meron nga pala akong kinuhang maid. You know her. She's Athena and... Hindi na nagawang tapusin ng ginang ang iba pa sana nitong sasabihin nang bigla nang tumayo ang binata. Athena what? Kunot noong tanong ni Damon sa ina. Athena Cervantes. She'll be your personal maid sa mismong bahay mo. You can't say no. Tandaan mo, ako na ngayon ang chairman ng ating kumpanya. Sa akin ipinasa ng iyong amang pamamahala bago pa man niya lisanin ang mundong ito. Kaya't maging matalino ka sa bawat salitang bibitawan mo sa iyong magandang ina. Tusong saad ni Yvette. Nakaukit sa labi nitong masisiyahang ngiti dahil batid niyang sa sinabi niya ay hindi makakatanggi ang kanyang anak. Mamaya ng flight ko pabalik ng Italy, kit ikaw nang bahalang sumundo kay Athena ha? Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan kung ayaw mong pulutin ka sa kangkungan. Now you can rest. Bye son, and mommy loves you. Akma sana nitong hahagkan ng anak nang umiwas ito. Hindi kayo patas maglaro. Inis na tura ni Damon ngunit ngisi lamang ang nakuha niya sa ina bago siya nito iwan sa receiving area.
Pakiramdam niya'y naisahan siya, bagay na talagang nagpakulo ng husto sa dugo niya ngayon. Kung hindi niya lang inirerespetong mahal niyang ina, at kung hindi lang din dahil sa iniingatan niyang pwesto sa kumpanya baka kinalaban at kinontra niya na ito. Ano bang niluluto mo, ma'am? At naisip mong kalokohang to? Napapaisip niyang tanong sa sarili. Nahilit niya bigla ang sentido. Hindi niya gustong makasama ang dalagang sinisisi niya kung bakit hindi natuloy ang dapat na magandang pagsasama nila ng kapatid nito. Ngunit dahil mahal niya rin ang posisyong ipinagkatiwala sa kanya ng ama, ay hindi niya magawang kontrahin ang para sa kanya ay kalokohan ng babaeng magulang. Ready ka na bang maging julalay ni Mr. Pogi / Mr. Sungit? Tanong ni Rose kay Athena dahil ngayong araw na siya susunduin ni Damon. Nakahanda na ang mga damit niya at nakapanggayak na rin siya. Hinihintay niya na lamang ang asungot na susundo sa kanya. Kanina, bago niya ayusin ang kanyang mga gamit, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Damon. Sinabi nitong makatatanggap siya ng buwan ng sahod mula mismo sa binata, bagay na hindi niya sigurado kung mangyayari nga ba. May choice ba ako o di ba wala? Ay, parang bigla akong nagsisi na pumayag ako sa gusto ni Mrs. De La Serna. Kaso nabawasan na yung binayad niya dahil sa pangdagdag natin ng space dito sa butik. Kaya't no choice ako kung hindi ang harapin at tapusin ang trabahong binigay sa akin. Matamlay niyang sagot. Magbibigay pa lang sana ng komento si Rose nang mapansin ang paparating na itim na sasakyan. Tingin ko si Damon na yan. Inginuso agad ni Rose ang itim na sasakyang pumarada na sa harapan mismo ng kanilang butik. Hindi man lang sa parking lot pumarada. Inis na reklamo ni Athena habang matalimang tingin sa magarang sasakyan ng asungot na pagsisilbihan niya. Rumolyo naman ang mga mata ni Damon pagkakita sa dalagang hindi niya na sana gustong makita pa. Saglit pa siyang nagstay sa loob ng sasakyan bago lumabas at tuluyang pumasok sa loob ng butik. Sumunod ka na. Seryosong mando ni Damon kay Athena nang huminto sa harap nito. Kita sa dominante nitong mukhang matinding iritasyon ng magtagpo ang mga mata nila ng dalaga. Ayoko nang pinaghihintay ako. Pagkasabi, tinalikuran na ni Damon ang dalaga. O sige na, bes, ako nang bahala rito. Sumunod ka na ron at mukhang nagmamadali. Rinig ni Damon na bulong ng hindi kilalang dalaga kay Athena. Hindi naman na umangal pa si Athena. Tumakbo siyang palabas para sumunod kay Damon. Get in! Mapagmandong utos muli ni Damon nang makalapit ang dalaga sa kanya. Masamang tingin din ang ipinukol niya rito nang saglit itong tapunan ng tingin. Nasa Pinas tayo, huwag kang i-English dyan. Naiinis na komento ni Athena na ikinatikwas naman ang kilay ng binata. Tch! You're talking nonsense. Tamad lamang na saad ni Damon tsaka pumasok na sa loob ng kotse. Gaspang talaga ng ugali. Naku, kung hindi lang talaga dahil sa pangangailangan hindi ako susunod sa'yo. Simba ko lang mukhang sambit ng dalaga. Buhusang kita ng asin riyan Dagdag niya pa bago pumasok sa loob, pero hindi pa man siya nakakaayos ng upo ay pinasibat na kagad ni Damon ang sasakyan. Punyawa! Aatakihin ako sa puso ng dahil sa'yo lalaki ka! Sapo ang dibdib na asik ni Athena kay Damon. Bagalan mo! At baka madisgrasya naman tayo. Hindi ko pa gustong harapin si San Pedro. Mando niya ngunit tila babing niyang binata. Hoy mister! Sabi ko slow down! In-English niya na nang maintindihan siya nito. Ngunit mas lalo lamang nitong binilisan ng pagmamaneho. Lagot ka sa akin mamaya, letche ka talaga kahit kailan ha? Maluha-luha na lang na nakapikit si Athena sa sandalan ng upuan. Dahil mukhang walang plano si Damon na pabagalin ang takbo ng sinasakyan nila. Lihim na pagngisi naman na ngayon ay ginagawa ni Damon habang nakikipagkarera kay kamatayan ng mas kumapit pang dalaga sa kinauupuan nito dahil isinagad niya na ang pagpapatakbo. Nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Pahihirapan niyang dalaga nang sa ganon, ito na ang magkusang umalis. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sa isip ni Damon matapos tapunan ng maiksing tingin ng namumutlang dalaga. Inabot ng humigit isang oras ang biyahe at sa mahabang biyahe na yon, ay talagang bumaliktad ang sikmura ni Athena. Lahat yata ng kinain niya nailabas niya pagkababalang niya ng sasakyan. At nang tuluyang makahuma sa pagkahilo, ay inis siyang lumapit kay Damon na ngayon ay binubuksan ang pintuan ng malaking bahay. Hoy!
Siraulong lalaki. Tawag niya rito. Hinahawakan niya ito sa balikat at puwersahang pinaharap sa kanya. Pagkuway sinikmuraan niya ito at binayagan. You woman! Daing na lamang ni Damon habang sapo ang nabasag nitong itlog. Nagtatatalon din to dala ng labis na sakit. Serves you right, asshole! Kala mo sa akin hindi gaganti? Mali ka ng kinakalaban. Tara na sa loob ng palasyo mo at nang maprito natin yung nabasag mong itlog na hindi ko naman maintindihan kung bakit pinag-aagawan ng mga hibang na babae mo. Pagkasabi nun ay hinila niya itong papasok at dahil iniinda pa rin ni Damon ang masakit niyang ari-arian ay hindi nito magawang manlaban sa dalaga. You're crazy! Galit na singhal ni Damon sa dalaga na patulak siyang ipinaupo sa single sofa. Mabuti yan nang magtanda ka't wala ka ng mabiktimang babae. Ano nga palang gusto mong ulam at nang makapaghanda na ako? I'll make you pay for what you did to me. Crazy woman. Namumula sa inis na banta ni Damon. Ngunit hindi niya man lang nakitaan ng pagkabahala at pangangamba ang kaharap na dalaga. Pinagkrus pa nitong mga kamay na sinabayan pa ng paghikab. Mas lalo lang tuloy naggitngit ang kalooban ni Damon. Hay, natatakot naman ako. Pero sige, kung ayaw mong ipaghanda kita na makakain mo, maiwan na kita ha. Aayusin ko pa yung mga gamit ko Hinawi ni Athena ang mahabang buhok niya bago niya talikuran ng binata. Gumuhit ang ngiting tagumpay sa kanyang labi dahil naging patas ang laban sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya dito magpapatalo, lalo't meron siyang permiso mula sa ina nito. Isa pa ito naman ang naunang gumawa ng mali sa kanilang dalawa. Gumanti lang naman siya. Hindi naman siguro mali lalo't hindi sa kanya nagiging mabuti ang lalaki. Athena, come back here! Rinig niyang tawag sa kanya ni Damon, kaya't lumapit siya rito nang merong matamis na ngiti sa labi. Ano po yun? Demonyo? Ay, Sir Damon pala. Animoy anghel na tanong niya sa kaharap na binata. Ngumiti pa siya ng pagkatamis-tamis para lang inisin to. Pwede ba? Huwag kang ngumiti ng ganyan. Nakakairita. Inis na sabi ni Damon pero imbis na pakinggan ang paninita niya, ay mas nginitian pa siya lalo ng dalaga. Malalim na paghinga na lamang ang ginawa niya nang sa ganun ay mapakalma ang nagingit-ngit na kalooban. Bigyan mo nga ako ng pain reliever. Kailangan ko yun asap. Inis man ngunit kailangan niyang utusan to dahil sa sobrang sakit ng kanyang bayag. Hindi niya magawang umakyat, patungo sa kanyang silid upang doon ay kumuha ng gamot. Nagtatagalog siya! Nagtatagalog siya! Nang iinis na sabi ni Athena habang tinuturo si Damon. Tsk! Baliw! Ibigay mo nilang hinihingi ko. I need it. ASAP. Pero 'di ba kapag may kailangan ka't makikisuyo ka sa tao, kailangan may please. Makiusap ka muna. Kondisyon niya rito habang pigil ang pilyang ngiti. I'm your boss. Why would I beg? And go get my medicine or else? Or else what, boss? Sasaktan mo ko? O sige nga kung kaya mo. Panghahamon niya. Inaasahan niyang magpupumilit tong abutin siya para makaganti. Pero hindi nito ginawa. Bagkos, ay huminga lamang ito ng malalim bago sinalubong ang nangahamon niyang mga mata. I have my own ways to punish a crazy woman like you. Malamig na ani ni Damon siyaka sinikap na tumayo. Naging maagap naman si Athena sa pag-alalay dahil batid niyang hindi biro ang ginawa niya kay Damon. Ako na, may konsensya pa naman ako kahit ako nang kukuha. Asan ba yung kwarto mo? Nasa dulong bahagi. Tipid nitong tugon. Okay. Anyat iniwan na ito sa salas. Bigla ay nasalo ni Damon ang noo. Hindi kasi talaga biro ang sakit na kanyang iniinda. Mukhang mababaog yata siya. Hindi niya sukat akalaing ganun katapang at kalakas ang dalagang kinaiinisan. Mukhang ina-underestimate niya ang kakayahan nito. Sa totoo lang marunong siya sa judo, taekwondo, martial arts at iba pa pagdating sa pakikipaglaban. Pero hindi niya yun ginagamit kapag hindi naman kailangan. Lalo namang hindi niya yun gagamitin sa isang babae. Kabaklaan para sa kanyang manakit physically ng isang taong mas mahina sa kanya at walang kakayahang lumabang pabalik. Tunog ng kanyang telepono ang nagpapukaw sa kanyang atensyon. Bagot niyang kinuha sa bulsa ang cellphone at agad na tinanggap ang tawag.
What is it? Bungad niya sa sekretarya na siyang tumawag sa kanya. Sir, i-inform ko lang po kayo na may meeting po kayo with Mr. Lazaro. Imporma sa kanya ng sekretarya. Oo nga pala, meron nga pala siyang meeting ngayong araw na ito. Nakalimutan niya ng dahil sa ginawa sa kanya ng dalaga. Okay, I'll be there in 15 minutes. Anya, saktong dumating na rin ang dalaga dala ang gamot at meron na rin tong hawak na isang basong tubig. Hindi niya ito sinusulyapan. Tahimik niya na lang na kinuha ang hinihingi sa kamay nito, tsaka yun agarang ininom. Pagkatapos ay tumayo na siya na parang walang nangyari. Saan ang punta mo? Humabol kagad sa kanyang dalaga nang maglakad na siyang palayo rito. None of your business. Masungit niyang tugon. Ang sungit? Parang nagtatanong lang eh. Simangot nitong reklamo pero hindi niya na yun pinansin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makapasok na sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi naman gaanong malayo ang meeting place nila ng isa sa possible investors, kaya't agad din siyang nakarating sa lugar. Sa mansyon, ay mas pinili na lang muna ni Athena na abalahin ang sarili. Hindi naman siguro gagawa ng kabalastugan ang pinababantayan sa kanya, kaya't magpapakakampante na muna siya ngayon, tutale, unang araw pa lang naman niya. Matapos ayusin ang mga gamit sa napiling silid, ay naghanda na ang dalaga ng hapunan. 2 klase lang ng ulam ang niluto niya at baka hindi naman magustuhan ni Damon, masayang lang. Hi, gutom ka na ba? Tara, kain tayo. Masarap yung hinanda kong pagkain eh. Masiglang alok ni Athena matapos pagbuksan si Damon na ginabi na ng uwi. Tss, tabi, nakaharang ka sa daraanan ko. Animoy papel na hinawi siya ni Damon at walang paalam siyang iniwan sa harap ng main door. Abat, loko yun ah. Ako na nga itong nagmamagandang loob. Hindi makapaniwalang bulalas niya matapos sundan ng tingin ng binatang dire-diretso sa paglalakad. Ay, buti na lang talaga't hindi ko na dinamihan yung luto ko. Kung hindi na sayang lang. Saad na lamang niya pagkatapos ay pinasya ng isaradong pinto. Iniligpit na rin niya mga pagkaing tinakpan at plano sanang initin na lang pagdating ng binata. Hey! Ay, tikbalang ka! Sapo ang dibdib nang humarap si Athena kay Damon na hindi man lang niya napansin na pumasok pala ng kusina. Gusto kong magbasa ng libro. Seryosong tura ni Damon na nagpatikwa sa kilay ng dalaga. O tapos, mukha ba akong libro sa'yo? Oo, kasi tulad ng libro, makapal din ang mukha mo. Masungit nitong sabi. Namo? Anas na lamang ni Athena. Ano bang kailangan mo talaga? Linisin mo ang lahat ng libro sa library nitong mansyon. Magbabasa ka, diba? Ba't kailangan pang ipalinis kung isang libro lang naman yatang pagdidiskitahan mo? Ano bang trabaho mo rito? Katulong mo. Mismo. Kaya lahat ng ipag-uutos ko susundin mo ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, pumunta ka na ng library at linisin mong lahat ng naroroon. Gusto kong malinis na malinis talaga. Wala dapat akong makikitang dumi kapag pumasok ako ron. Pagkasabi, tinalikuran na ni Damon ang napanganga na lamang na dalaga. Seryoso ba siya? Diyos me, nagtataasan ng mga bookshelves doon. Tsaka ngayon niya pa talaga naisipang magbasa kung kailan kalaliman ng gabi. Wow! Mukhang gusto lang talaga niya akong pahirapan ah. Ay hindi. Talagang gusto niyang pahirapan talaga ako. Ay, may araw ka rin talaga sa akin. Maghintay ka lang sa aking damonyo ka. Inis niyang sabi habang tinatahak ang daan patungong library. Pagdating doon, ay otomatikong nalaglag ang panga niya matapos ilibot ang paningin. Hayop! Hindi na alikabok to ah. To yung putik na to eh. Bulalas niya nang sa pagbunot niya ng isang makapal na libro sa isa sa mga bookshelves, ay hindi alikabok ang nakita niyang nakakapit doon. Kung hindi putik na sa tingin niya ay sinadyang ilagay doon. Tindi ng sayad sa utak. Naiiling na lang niyang sinimula ng trabaho. Wala naman kasi siyang matatapos kung panay siyang reklamo. Bandang 12:00 na nang tuluyan niyang natapos ang paglilinis. Tagaktak ang pawis niya nang maupo sa upuang naroroon. Literal na sumakit ang likod at braso, pati na ang leeg niya. Akma pa lang sanang ipipikit ni Athena ang mga mata nang tumunog ang cellphone na hindi niya inaasahan sa bulsa. Si Rose ang tumatawag, kaya't agad niya yung sinagot. Uy, kamusta girl? Pinapahirapan ka ba agad ng boss mo?
Bungad ka agad sa kanya ni Rose. Natumbok mo. Pero kaya rin naman, bayad na ako eh. Tsaka mas malala pa nga yung mga pinagdaanan kong hirap at pagod kesa rito. Pagod niyang sagot. Kawawa naman ang friend ko. Gusto mong uminom tayo? Treat ko. Pas, wala na akong lakas para lumabas. Ganun ba? O sige, next time na lang. Magpahinga ka na dahil bukas panibagong hamon na naman ang haharapin mo. Basta kapag may problema, tumawag ka lang. Sige, salamat. Ikaw rin matulog ka na. Maaga ka pang papasok sa shop bukas. Panay kang cellphone. Tapos mo na bang lahat ng pinagagawa ko sa'yo? Tinig yun ni Damon na nagmumula sa likod ng dalaga. Ine-expect na binata na magugulat niyang dalaga pero hindi nangyari dahil hindi naman magugulatin si Athena. Oho, tapos na ho. Pwedeng-pwede ka nang magkalat ulit ng putek. Ay, magbasa pala. Excuse me at magpapahinga na ho ako. Magaspang na sagot ni Athena matapos ibaba ang linya. Tamad rin niyang binalingan ng tingin si Damon na nakapamulsa pa habang nakasandal sa pinto ng library. Huwag mo na akong subuking utusan pa ha. Lagpas na ng oras ng trabaho. Pwede kitang kasuhan sa ginagawa mong pang-aabuso sa dapat na pahinga ng katulong mo. Pagkasabi tumayo na siya at iniwan na ito. Marahas namang napabugan ng hangin si Damon. Hindi niya ine-expect na ganun katapang ngayon ang dalagang tiklop dati sa kanya. Tuluyan nang nawalan ng gana si Damon na magbasa kahit mas pinili na lang niyang bumalik sa silid at pinilit ng matulog. Kinaumagahan ay tinanghali na ng gising si Athena. Wala naman naging problema dahil bibihirang kumain ng agahan si Damon sa mansyon. Kadalasang kape lamang ang iniinom ng binata bago pumasok sa trabaho. Wala yung asungot, buti naman. Anas ng dalaga nang masigurong wala ng binata sa mansyon. Makakapagtrabaho siya ng matiwasay. Pero bago simulan ng trabaho ay tumawag na muna siya sa ina ng binata. Lahat ng nangyari ay ikinuwento niya rito. Wala pa naman ba siyang inuuwing babae riyan, iha? Usisa ng ginang kapag kuwan. Wala naman po, pero kapag meron magre-report po agad ako. Thank you sa effort mo, iha. And bago ko makalimutan, hingan mo si Damon ang sahod mo. Maraming pera yung batang yan kaya't hingan mo siya, ha? Don't forget para mas makapag-ipon ka pa. O siya sige na't mukhang may gagawin ka pa. Just in case na may mangyaring hindi inaasahan, tumawag ka kagad sa akin. Opo, bye-bye po Miss De Vega. Tita na lang, masyado namang formal ang Mrs. De Vega. Sige po tita, goodbye po. Paalam niya. Siya na rin ang nagbaba ng tawag matapos ay itinabi na ang cellphone nang matapos agad niya ang trabaho. Matulin ang paglipas sa mga araw. Bawat galaw ni Damon ay inire-report ni Athena sa ina nito. Kahit papano ay wala namang kabalbalang nababalitaan ng ginang kaya't nagiging kampante na ito. Saktong 3:30 ng hapon nang matapos ni Athena ang paglilinis ng kwarto ni Damon. Uupo pa lang sana siya sa sofa para kamustahin si Rose, pati na ang butik nang magsalita si Damon. Hindi pa to oras ng pagsiselfone. At bakit hindi? Tapos ko naman ang lahat ng gawaing bahay ah. Takles ang sagot ni Athena. Really? Where's my dinner then? Tikwas ang kilay nitong tanong sa kanya bagay na ikinataas rin ang kilay niya. Dahil mag-aalas 4 pa lang naman ang hapon. Pero hinahanapan na siya nito ng hapunan. Ano ba yung nasa tiyan mo? Dragon? Tsaka pagod pa ako, mamaya na lang. Pero kung nagugutom ka na talaga, pwede ka namang magpa-deliver na lang. Inuutusan mo ko? Bakit? Sino bang boss dito ha? Ako o ikaw? Ikaw! Boss kita, di ba? Kaya't akin ang paunang sahod ko. Aba, hindi libre ang pagpapaalila ko sa'yo ha? Ipaghanda mo muna ako na makakain bago ko ibigay ang sahod mo. Kondisyon ni Damon sa dalaga ngunit imbis na sumunod, ay pinamewangan siya nito at sa lubungang kilay na sinalubong ang walang emosyon niyang mga mata. Ano ka? Sineswerte? Ibigay mo muna ang sahod ko bago ko sundin ang utos mo. Naturingan ka pang bachelor at chief executive officer pero hindi ka marunong magpasahod sa katulong mo? Asa naman ang bayad mo niyan? Nasa loob ng pantalon. Gusto mong tignan? Puno ng sarkasmong tanong niya na nagpangiwi rito, habang siya naman ay napapairap sa hangin.
Hintayin mo ako rito. Malamig niyang sabi tsaka niya tinalikuran ng dalagang dinaig pang machine gun ang bibig. Nakakarinde sa tuwing nakikipagdiskusyon to sa kanya. I'm her boss, pero ako itong binobose-bose niya talaga. Talagang sumusobra ng babaeng yun. Bubulong-bulong na reklamo niya habang kinukuhang 50 mil sa kanyang safe. Pagbalik sa sala, ay prenteng nakaupo sa single sofa ang dalaga. Lumawak pang ngiti nito sa labi pagkakita sa hawak niyang pera. Hindi niya tuloy maiwasang mapairap. Mukha siyang pera. Bulong niya sa hangin. Sahod ko na ba yan? Usisa agad nito. Pero imbis na sagutin ang tanong nito'y pabagsak niyang inilagay sa ibabaw ng lamesa na nasa tabi nito ang pera. Alam ko na binabayaran ka ni mama ng mas higit pa rito. Kaya hindi ko na nilakihan ng pasahod sa'yo. Sakit ka pa nga sa ulo eh. Suwail ka pang katulong. Pasalamat ka na lang dahil hindi kita sinasampahan ng physical injury. Pero kapag naulit pang pananakit mo, talagang irereklamo na kita. Banta niya. Sus, takot ako. Walang takot na sagot sa kanya ng dalaga. Kung hindi ka lang talaga babae. Honest ni Damon pero irap lang naging tugon sa kanya ng dalaga. At parang tangang sinisipat-sipat ang perang bigay niya. Totoong pera yan. Naiinis niyang sabi. Mas maigi na yung sigurado. Hindi ako magpapasalamat dahil pinagpaguran ko naman tong pera. O sige na, maiwan na kita boss dahil ipaghahanda na kita ng hapunan mo. Paalam ni Athena matapos isiksik sa busang makapal na sobre. Hey, wait. Gusto ko ng Spanish style bangus dahil namimiss ko nang kumain nun. Ang kaso wala tayong stock ng isda kahit bumili ka na lang muna sa talipapa. Pigil sa kanya ng binata na nagpanganga sa kanya dahil malayo ang talipapa sa kinaroroonan nila. Aabutin siguro ng mahigit 1 oras bago niya marating ang bilihan. Here, pambili ng bangus. Yung sariwa ang piliin mo ha. O sige na, lumayas ka na. Dapat within 1 hour narito ka na. Kung hindi, kakaltasan ko yung sahod mo. Utos at bilin niya bago talikuran ng hindi makapaniwala sa pinag-uutos niyang dalaga. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Wow! Anong tingin niya sa akin? Isang sangre na may kakayahang mag-teleport? Tss, pasakit. Pero kere lang, may mauutusan naman akong bumili ng bangus para hindi na ako pumunta pa sa talipapa. Kalmadong ani ni Athena tsaka kinuha ang cellphone at agad na tinawagan ng kaibigan. Hindi naglaon ay dumating na rin si Rose dala ang kailangan niya. Hulog ka talaga ng langit! Ngiting-an niya kay Rose pagkaabot nito na pinakisuyo niya. Sus, wala yon. O siya, mauna na ako ha. Marami tayong customer ngayon. Basta kapag may kailangan ka, tumawag ka lang. Nito. Ingat ka, salamat ng malaki. Nagyakap pa muna sila magkaibigan bago siya pumasok at dumiretso ng kusina kung saan niluto niya na agad ang request sa kanya ni Damon. Special tong niluto ko, tiyak ko mapapaiyak ka kapag natikpan mo. Napapangising sambit ni Athena habang inihahalo ang 20 grams na chili sauce at 3 kutsara ng wasabi sa niluluto. Samantalang sa silid ay napapangisi si Damon mag-isa dahil alam niyang imposibleng magawa ng katulong niyang pinag-uutos niya rito. Sa totoo lang ay hindi naman niya gustong kumain ng bangus. Gusto lamang niyang pahirapan ang dalaga. Tingnan lang natin kung hindi ka pumalpak. Imposibleng magawa mong pinapagawa ko. Sigurado akong pagkatapos nito, magmamakaawa ka kay mama na alisin ka na sa trabahong to. Mahinang sambit nito. Kasalukuyan siya ngayon nagbababad sa tubig. Rinig niya ang tumutunog na cellphone na nasa ibabaw ng glass table. Ngunit dahil abala siya sa pagligo ay hinayaan niya na lamang ang kung sino mang caller. Padilim na nang matapos siyang maligo. Nagtapis lamang siya ng tuwalya sa pribado niyang parte bago kunin ang tumutunog niya na namang cellphone. Tiningnan niya saglit ang caller at nang makitang numero yon ng nakasamang babae noong isang gabi sa bar na pinuntahan niya, ay inignore niya lang yon dahil tapos na siya rito. Nagamit niya na ito at nagamit na rin naman siya nito. Amanos lang sila ng babae, kaya't walang rason para pag-aksayahan niya ito ng oras. Naibato na lang ng sopistikadang babae ang telepono matapos siyang ignorahin ang tinatawagan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Damon.
Ginawa ko ng lahat para lang mapansin mo. Kaya't hindi ako papayag na basta-basta mo nilang itatapon na parang basura mo. Ayaw mo kong kausapin? Pues susugurin kita dahil sa akin ka lang. Walang ibang pwedeng makinabang sa'yo kung hindi ako lang. Possessive at desperadang saad ng babae bago nito kunin ang susi ng sariling sasakyan. Ang tagal naman ng unggoy na yun bumaba. Hindi pa ba siya nagugutom? Panay ang ginagawang pagsilip ni Athena sa matarik na hagdan na mansyon dahil inaabangan niya ang pagbaba ni Damon nang sa ganun makapaghain na siya nito ng espesyal nitong ni-request. Puntahan ko na kaya? Anyat handa na sanang pumihit bago sa silid ng binata nang may nag-doorbell. May bisita yata si Damonyo Di man lang sa akin nagsasabi. Anya sa isipan bago tuluyang humakbang patungong main door. Sino ho sila? Magalang na tanong niya matapos pagbuksan ng babaeng para ng mananayaw sa beer house sa sobrang nipis ng suot nitong damit. Si Damon, nasan siya? Mataray sa kanyang tanong ng babae. Tiningnan pa siya nito mula ulo hanggang paa, kasunod ng pagrolyo ng mga mata nito. Maayos kitang tinatanong, miss, kaya't sumagot ka na maayos. Uulitin ko sino ka ba at anong sadya mo sa boss ko? Seryosong tanong niya kahit na may kutob siyang isa lang ang babaeng kaharap sa mga babae ni Damon. I'm his girlfriend. Saad nitong nagpakunot sa noo ni Athena. Girlfriend? Pang-ilan ka naman sa mga girlfriends niya? Nangaasar na tanong niya sa babae na nagpadilim sa mukha nito. Bubuka pa sanang muli ang bibig niya nang dumapo ang mabigat nitong kamay sa isa niyang pisngi. Pucha, ngayon lang may nangahas na sampalin ako Bagaman kalmado'y naroroon naman ang diin matapos haplusin ang namamanhid niyang pisngi. Pabida kang masyado. Nasan sabi si Damon? Sabihin mong nandirito ako. Malakas nitong mando sa kanya. Paano kung ayoko? May magagawa ka? Abat! Muli sana nitong padadapuin ang palad sa pisngi niya nang maunahan niya ito. Hindi pa siya nakontento dahil matapos niyang saluhin ng kamay na dapat sanang ipangsasampal, ay buong puwersa niya itong piniga. Hindi mo ako utusan. Malamig niyang ani rito. Kitang-kita niya ang pagguhit ng takot sa mga mata nito. Aray! Baliw ka! Baliw! Tss! Sino kaya sa ating dalawang baliw? Naiiling niyang sabi tsaka binitawan ng babae. Sabi sa akin noon ni inay, masama raw ang gumante. Ang kaso hindi ako pumapayag na saktan at agrabyaduhin ako ng kung sino lang. Anya rito. Walang hiya ka. Idedemanda kita. O edi go. Pero bago yun, babaldaduhin muna kita para naman hindi masayang ang pagsasampa mo ng kaso sa akin. Pananakot niyang ikinaatras nito. That's enough, Athena. Dumagundong ang galit na boses ni Damon na naroroon na pala sa bukhanan ng main door. Kaya't sabay na naibaling ng dalawang babae ang tingin kay Damon. Babe! Thank goodness you're here. Papatayin ako ng babaeng yan, Please, tumawag ka ng pulis. Mo'y linta na kumapit ang babae kay Damon matapos siya nitong lapitan. Ang OA? Irap na sabi ni Athena bago talikuran ng dalawa. Tinatawag pa siya ni Damon pero ni isang lingon hindi niya ginawa. Bahala kayong dalawa dyan. Mahinang ani ni Athena. Lagot ka sa nanay mo. Dagdag pa niya tuluyang isinalaysay sa nanay ni Damon ang lahat ng pangyayari. Natatawa na lamang ang ginang mula sa kabilang linya habang pinakikinggan ng mga isinusumbong sa kanya ni Athena. Good job, Iha. Keep up the good work, okay? Ako nang bahala sa bonus mo. Nagagalak nitong sabi. Opo, tita. Ako na pong bahala sa sutil niyong anak. Sisiguraduhin ko pong matino na siya pagbalik niyo ng bansa. Pangako niyang ikinatuwa nitong lalo. O sige na po tita dahil paparating na po si Damonyo. Ay si Damon po pala. Athena! Malakas na tawag sa kanya ni Damon dahilan para mataranta siya sa pagbaba ng linya. At pagsilid nun sa bulsa ng suot niyang maong na shorts. Makasigaw naman tong unggoy na to. Kala mo binging kasama sa bahay Inis niyang baling kay Damon nang makahuma sa pagkataranta. Sino nagbigay sa'yo ng permiso para manakit ng kapwa mo? Malamig na tanong sa kanya ni Damon nang huminto ito sa harap niya mismo. Yun ba yung sinumbong niya sa'yo? Hindi ba niya sinabi na nauna siyang nanakit
at gumanti lang ako. Takles ang paliwanag niya. Hindi mo na dapat pinatulan. Napipikong ani ni Damon na nagpakunot sa noo ni Athena. Sira ulo ka ba? Sinasaktan ka na, hayaan mo lang? Patawa ka masyado. Hindi ako ganong klase ng tao, Damon. Hindi ko hinahayaang apihin at saktan ako. Magkamatayan na pero hindi ko ibababa ang dignidad at paninindigan ko. Mahirap na nga ako, magpapaalipusta pa ako. No way! Over my dead body, no? Anyang ikinabugan ni Damon ng hangin. Fine. Asan na nga pala yung pinapaluto ko sa'yo? Nandun sa kusina. Wait ipaghahain kita. Ngising ani ni Athena na siya namang nagpakunot sa noo ni Damon. Ang creepy niya. Ani Damon habang habol ng tingin si Athena. Nakikendeng-kendeng pa habang tinatahak ang daan patungong kusina. Yuhu! Damon! Okay na yung pagkain mo! Tawag sa kanya ng dalaga. Nakamot na lang niya ang kilay at iiling-iling na naglakad patungong dining. Hindi ka ba kakain? Maya-maya'y tanong ni Damon nang makaupo sa silyang hinila pa ni Athena para sa kanya. Nauna na akong kumain eh. Naisip ko kasi na baka mawalan ka ng gana kapag sumabay ako ng kain sa'yo. Bait-baitang sambit ni Athena. Nagkibit balikat na lamang si Damon kahit na may kakaiba siyang kutob. Sige, damhin mo ang ganti kong talipandas ka. Hiyaw ng isipan ni Athena habang pinagmamasdan si Damon na nagsasandok ng ulam. Napapasabay pang bibig niya sa pagnganga. Para kang tanga dyan. Singhal ni Damon nang mapansin ang pagnganga ng dalaga. Sorry. Excited lang ako sa magiging reaksyon mo dyan sa luto ko. Matamis siyang ngumiti sa binata na nagpailing rito. Masama pa siya nitong tiningnan bago tuluyang isubo ang laman ng kutsara. Damn it! Bakit sobrang anghang nito? Otomatikong namula ang buong mukha ni Damon. Maluha-luha pa ito nang tumakbo sa lababo. Maanghang ba? Ay naku, sorry. Mukhang napadami yung lagay ko ng chili powder. Patay mali siyang paliwanag ni Athena. Sabay kuha ng gatas sa ref at kunwaring nag-aalala yung inabot kay Damon. Oh, pampapawi ng anghang. Sinasadya mo to, no? Paratang ni Damon matapos tanggapin ang inabot niyang gatas. Hindi bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Wala namang rason, di ba? Kakasabi mo lang di ba kanina na hindi ka pumapayag na naaargabyado ka. You're getting back at me because I made you clean the library. Paratang nito. O edi sige, kaya wag kang magpapahirap sa taong marunong gumante. Pasalamat ka nga't inabutan pa kita ng gatas na pampawi sa anghang eh. You're crazy! Asik niya sa dalaga. Sinimulan mo eh. Nga pala may tinabay akong ulam na nasa ref. Swear hindi yun maanghang. Initin mo na lang pag nagutom ka. Maiwan na kita, my dear senyorito. Kumaway sa kanyang dalaga habang siyang naiwang nilalaklak ang gatas na bigay sa kanya ng dalaga. Nagmistulan siyang uhugin dahil sa kalokohan ng dalaga. Fine, you want war? I'll give you war. Ngit-ngit ni Damon sa isipan. Pinahupa na lamang niyang nagbabagang bibig bago tahakin ang daan patungo sa inuukupahang silid ng dalaga. Pagdating sa silid ay wala siyang nahagilip na tao sa loob. Akma na sana siyang aalis nang bumukas ang pinto ng banyo at niluwano ng dalagang katatapos ng maligo at tanging tuwalya lang nagtatakip sa mahubog nitong katawan. Hoy! Ano ginagawa mo rito? Gulat na tanong sa kanya ng dalaga ngunit tamad lang niya itong tiningnan. Hindi nakalakang pinto. Sagot niya. Kahit pa! Hindi ka pwedeng basta-basta nalang pumapasok sa kwarto ng iba. Lalo't walang pahintulot. Labas! Kung hindi babasagin ko ulit yung itlog mo. Nakatalikod ako nung binayagan mo ko pero ngayong nakaharap na ako. Makakaya mo pa kaya? Babae ka pa rin, Athena. Mas malakas pa rin ako sa'yo. Marunong din akong ipagtanggol ang sarili ko. Higit sa lahat, marunong ako magpalambot sa tuhod ng babae. Gusto mo bang masubukan? Nangaakit niyang sabi habang dahan-dahang humahakbang palapit sa dalagang. Halos namumutla matapos niya itong hagurin ng nasasabik na tingin. Oh, wag kang lalapit. Isusumbong kita sa nanay mo, ha? Nahihintatakutang banta nito. Mas lalo tuloy siyang napangisi ng mautal to. Inilang hakbang niyang dalagat agad na kinuhang dalawang kamay.
Kinuha niya sa busang panyo na kinuha niya sa silid kanina bago siya nagtungo sa silid nito. Mahigpit niyang itinali ang kamay ni Athena nang hindi ito makawala sa kanya at patulak tong pinahiga sa kama. Anong gagawin mo? Titikman ka. Malamyos niyang tugon tsaka niya kinubabawan ng dalaga. Nagpupumiglas ito ngunit dahil hawak niya sa braso at napapailaliman niya ay hindi ito makapalag. Dumukwang siya ngunit nagtira pa rin ng ilang dangkal dahil wala naman siyang masamang plano rito. Gusto niya lamang tong takutin. Demon, please, wag naman oh. Sorry sa mga ginawa ko. Pinahihirapan mo kasi ako kaya ako nagawang gantihan kay. Promise, hindi na maulit yun. Sorry na, patawarin mo na ako. Tumulo ang luha sa mga mata ng dalaga dala ng takot. Napabugan na lang ng hangin si Damon. Bigla ay lumambot ang puso niya nang makitang pagtulo ng luha sa mga mata nito. Niluwagan niya ang hawak sa kamay ng dalaga at saka siya dito dumistansya. Wala akong balak sa'yo. Tulad mo gumaganti lang din ako. Binitawan niya ang kamay nito at saka tinanggal ang tali. Pinawi niya rin ang luha sa mga mata nito bago siya umalis sa ibabaw ng dalaga. I just hope this is the last time na gagawa ka ng kalokohan. Dahil hindi na kita kakaawaan sa susunod. I'm warning you, Athena. Enough of your damn tricks nang matanggap na kita. I'm learning to like you as a person kaya't umayos ka. Seryosong anya bago niya nilisan ang silid nito. Nasapo naman ni Athena ang tumatambol niyang dibdib. Natakot siyang talaga ngunit bakit ang daling napawi ng takot niya nang haplusin nito ang pisngi niya. Kitang-kita niya ang concern sa mga mata ni Damon kanina. Nakagat niya ang ibabang labi nang dumaloy sa kanyang pisngi ang ilang butil ng kanyang luha. Umayos siya ng higat hinila niyang kumot tsaka iyon ibinalot sa katawan. Ewan ba niya kung bakit walang patid ang pagbagsak ng masagana niyang luha. Malalim na noon ang gabi ngunit parehas silang pinagdadamutan ng antok. Nakokonsensya si Damon sa nagawa habang si Athena naman nababalisa. Bumualikwas si Damon ng bangon dahil alam niyang hindi siya makakatulog ngayong gabi kapag hindi siya humingi ng tawad sa nagawa sa dalaga. Nagdadalawang isip man ngunit kinatok niya pa rin ang pintuan ng dalaga nang mapagdesisyonan niyang puntahan to. Athena, alam kong gising ka pa. Mag-usap naman tayo, please. Bigla ay naihilamos niya ang palad sa mukha dahil ngayon na lang ulit siya nakiusap sa isang babae. Huling nakiusap siya ay noong pinipigilan niya si Aliyah na wag itong magtrabaho abroad. Si Aliyah ang first love niya. Hindi naging sila ngunit niligawan niyang nakatatandang kapatid ni Athena. Ngunit sa kasamaang palad ay nadisgrasya ito sa factory sa Korea kung saan to noon nagtatrabaho. Gumuho noon ang mundo ni Damon at ibinuhos niya ang sisi kay Athena. Dahil kung hindi dahil sa pangarap nitong maging boutique owner, ay hindi lilipad pa ibang bansa ang babaeng mahal niya. Kailangan merong peace offering. Dalhan mo muna ako ng ice cream bago kita pagbuksan at bago ako makipag-usap sa'yo. Kondisyon sa kanya ng dalaga na batid niyang nasa tapat ng nakasaradong pinto. Wala sa sariling napangiti siya sa kondisyong yun sa kanya ng dalaga. Okay, pero sa living room na lang sana kung pwede. Anya. O sige, alis ka na muna at kunin mo yung request ko. Anito. Tahimik siyang tumango. Ako itong boss pero ako itong parang utu-uto na sumusunod sa'yo. Napapailing na lang siyang sabi nito tsaka kinuha ang isang cup ng chocolate ice cream sa ref. Yun kasi ang paborito ng dalaga. Alam niya yun dahil yun palagi ang gusto nitong request sa kanya sa tuwing papasyalan niya ang ate nito. Sa silid ay sunod-sunod na pagbuga ng hangin ang ginawa ni Athena bago niya binuksan ang pintuan ng kanyang silid. Ano bang pag-uusapan natin? Ilag ang mga matang tanong niya nang lapitan niya ito. Sa L-shape siya naupo habang ito naman ay sa single sofa na piling maupo. Akin na nga muna yung ice cream ko. Hindi niya na hinintay na ibigay sa kanyang ice cream dahil kinuha niya na yun sa ibabaw ng glass table. Tumikim muna si Damon bago niya sinubukang salubungin ang mga mata ni Athena. Ngunit sadyang mailap to at ayaw makipagtitigan sa kanya, kaya't ibinaling niya na lang sa ibang direksyon ang paningin. Yung nangyari kanina, pasensya ka na. At nga pala, tigilan na natin yung alitan at gantihan dahil hindi naman na tayo mga bata. Nagiging immature tayo pareho eh. Inaamin ko yung mga pagkakamali ko at sana ganun ka rin.
You're the one who started the fight simula nung tinuhod mo ko eh. Sobrang sakit nung ginawa mong yun. Kalimutan na lang natin yung mga nangyari. Let's start our new chapter as a friend just like the old days. Pwede naman siguro, di ba? Sinserong tanong niya sa kumakaing dalaga. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito na nagpa-abnormal sa tibok ng puso niya. Oo naman, pero hindi pa rin libre ang pagsisilbi ko sa iyo ah. May bayad pa rin dahil mataas ang pangarap ko sa shop namin ng best friend ko. Oo nga pala, sorry din kung sumobra na ako ah. Kamusta nga pala yung itlog mo? Buo pa ba? Inosenteng tanong nito. Ang sagwa mo naman magtanong. Suplado niyang sabi para pagtakpan ang pamumula ng buo niyang mukha na umabot sa batok niya. Naku, sorry. Gusto mo ng ice cream? Alok nito pero umiling lang siya. Namutawi ang katahimikan na agad din itong binasag. Damon, sorry sa mga nagawa ko ah. Promise hindi na mauulit. Bilang bawi ipagluluto kita ng masarap na ulam bukas. At saka sa mga susunod pang araw. Pasensya na ulit ah. Nakangiting ani ni Athena. Hindi rin tuloy niya mapigilan ang labi sa pagngiti. Sige na, dahil masyado nang malalim ang gabi. Matulog na tayo. Good night. Good night. Tugon ni Athena kay Damon. Inubos niya lang ang kinakain tapos ay nagtungo na rin siya sa kanyang silid. Sa kanyang paghiga, ay napangiti siya nang wala sa sarili dahil naging mabait ulit sa kanya ang boy best friend niya noong mga bata pa sila. Bigla ay namiss niya ang dating ugali ng binata. Makulit at maloko ang kaibigan niyang si Damon noon na naging kabaliktaran na ngayon. Sana lang talaga ay magtuloy-tuloy na ang magandang samahan sa pagitan nilang dalawa nang meron na siyang maire-report na maganda sa nanay nito. Kinabukasan ay maagang bumangon si Athena para ipaghanda ng agahan ng kanyang boss. Ginawa niya rin si Damon ng mababaon nito nang hindi na nito kailangan pang utusan ng sekretarya. Niluto mo itong lahat? Hindi makapaniwalang tanong ni Damon pagkakita sa mga pagkaing nakalatag sa hapag. Oo, peace offering. Tsaka di ba nangako ako sa iyo na babawi ako? Wow, nakakapanibago ah. Nakangiting ani ni Damon na nagpangiti rin kay Athena. Thank you ah. Join me dahil hindi ko naman mauubos ang lahat ng to. Aya niya tsaka na ito pinaghila ng bangko. Hindi sa kanya nakatakas ang biglaang pagpula na magkabilang pisngi ni Athena. Ewan ba kung bakit pero ang laki ng nagbago simula nang magkapatawaran sila ng dalaga. Para silang bumalik sa dati. Pinaghanda rin pala kita ng babaunin mo. Maya-maya'y saad ni Athena nang simulan na nilang pagsaluhan ng pagkain. Talaga? Ang sweet naman. Thanks alat ah. Matamis siyang ngumiti rito dahilan ng pagpulang muli na magkabilaan nitong pisngi. Kakulay na ng hinog na kamatis ang pisngi nito ngayon nang mas ngumiti pa siya. Shucks, bakit ang gwapo ng unggoy na to ngayon? Hiyaw ng isipan ng dalaga. You okay? Namumula ka yata? Puna ni Damon. Ah, mainit kasi. Iwas sa mga matang palusot ni Athena. Ipinaypay pa niya ang kamay sa mukha kaya't hindi na ni Damon napigilan ang matawa. Oo nga, mainit nga rito. O siya, maiwan na kita ha. Maraming kailangan gawin sa kumpanya. Tumawag ka na lang kapag may kailangan or may gusto ka. Pwede ka rin naman pumunta sa kumpanya or sa shop mo kung naboboard ka na rito. I have to go eh. Ingat rito. Tumayo na siya at marahang ginulo ang buhok ng dalaga. Parang may sariling pag-iisip ang kanyang labi na dumampi sa ulo nito bago umalis ang bahay dalang hinanda nitong pagkain niya para mamaya. Tila wala sa sariling nasapo ni Athena ang kumakabog niyang dibdib. Ano ba itong nararamdaman ko? May sakit na yata ako sa puso ah. Mahina niyang sambit. Parang gusto niya na lang tuloy na mag-away sila ulit ni Damon. Kesa yung ganito na natatanga siya sa tuwing nangingitian siya ng binata. Sa kumpanya naman, hindi mawala-wala sa isipan ni Damon si Athena. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit naiisip niya ito. Pinakiramdaman niyang dibdib na palagi na lang abnormal ang pintig simula nung magkaayos sila ng dalaga. Muli ay naisip niya na naman to. Tila nababagalan siya sa oras. Kung hindi pa sa kanya ipinaalam ng sekretarya na hinihintay na siya ng mga board of directors sa meeting room, ay hindi pa maibabalik sa katinuan ng naglulumipad niyang isip. Pansin ko ang pagbabago sa'yo, Mr. CEO, nitong mga nagdaang araw ah.
Matinong babae na bang dahilan kaya't wala na mga desperadang babae ang pumupunta rito sa kumpanya para lang magmakaawang wag mo silang iwan? Nang aasar na tanong sa kanya ni Adam, isa sa mga board of directors at matalik niyang kaibigan. Katatapos pa lang ng meeting at wala namang ibang lakad si Adam, kaya't naisipan nitong tumuloy sa opisina ni Damon para alamin kung bakit wala na mga babae nito. Hindi na rin kasi si Damon nag-aayang mag-bar at higit sa lahat, wala nitong dinadalang babae sa unit nito kung saan siya ang owner ng building. Tss, hallucination mo lang yung mga napapansin mong yan. Ano bang sadya mo't nangiistorbo ka na naman? Inis niya ritong tanong. Abala siya sa papeles na hindi niya matapos-tapos pirmahan dahil sa palagi ang pagsagi na magandang mukha ni Athena sa kanyang isipan. Wala naman. Gusto ko lang malaman kung magiging best man at ninong na ba ako soon. Kibit balikat nitong sagot tsaka naupo sa ibabaw pa mismo ng lamesa ni Damon. Nabalitaan ko mismo kay tita na mayroon ka raw kasamang magandang babae sa bahay mo. Kaya naisip ko na baka yung babaeng yun ang dahilan kung bakit panay kang ngiti kanina. Isa pa hindi ka na rin naninigaw at nagsusungit sa mga empleyado mo. Bagay na talaga namang nakapagtataka. Dude, magkaibigan tayo. Kaso mukhang magiging magkaribal tayo lalo. At crush ko noong si Athena palang binabahay mo. Preskong anito dahilan para makuyom ni Damon ng kamao. Back off, she's mine. Mariin niyang pagngisi sa kaibigang sinasadya lamang ungkatin ng nakaraan para lamang mapaamin siya nito. So tama nga ako niya si Athena ang dahilan ng mga pagbabago mo. Good for you bro. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako nanunulot. Meron ang umuuko pa nito, tsaka dito. Turo nito sa dibdib at sa sentido. Kaya hindi mo kailangang magalit. Hindi ako kailanman magiging karibal. Pero magiging best man at ninong, oo pwede. Dagdag pa nito. Napabuga tuloy ng hangin si Damon dahil nagawa siyang paaminin nito ng hindi oras. Kung hindi marahil dahil sa mga panunodyo ni Adam, ay hindi niya marirealize ang totoong nararamdaman para sa dalaga. Nakakatawa lang dahil sa maiksing panahon ay nakuha kaagad ng dalagang atensyon niya. Sa totoo lang hindi ko alam kung saan at papaanong nagsimula. Basta nagising na lang ako na mukha niya na kagad ang gusto kong nakikita. Nakakatawa nga lang dahil para kaming aso't pusa kung magbangayan at magsakitan. Panay panggantihan namin. Sadista rin siyang babae kahit sino mag-aakalang mahuhulog ako sa babaeng dati kinaiinisan at sinisisi ko sa aksidenteng hindi niya naman talaga kasalanan. Finally bro, tumalab na rin sa iyo ang pana ni Cupido. Aminin mo na sa kanya at baka maunahan ka pa. Maganda at almost perfect na si Athena, kaya hindi imposibleng matipuhan siya ng iba. Hindi uso ang pagiging duwag at torpe sa atin. Payo nito sa kanya. Alam niyang maaaring mangyari yun kaya't hindi niya hahayaang makuha ng kung sino mang Poncio Pilato. Ang babaeng muling nagpatibok sa puso niyang namatay mula noong nawala ang babaeng unang minahal. Alam ko, hindi ko rin naman hahayaang makuha siya sa akin ng kung sino man. Anya, tinampik naman siya kagad ni Adam sa braso at buong ibinigay ang suporta sa kanya kapag kuway nagpaalam na rin to dahil susunduin pa nito ang nililigawang dalaga. Sumapit ng tanghalian kaya't kinuha na ni Damon ang pagkaing hinanda ni Athena para sa kanya. Napangiti siya nang buksan ng baunan. Pininyahang manok at pakbet ang ulam niya. Tingin niya yata sa akin, bata. Nangingiting anya nang buksan ng isa pang baunan na naglalaman ng kanin. Meron kasing smiling face na pagkain sa ibabaw ng kanin niya. May note pa na mas lalong nagpangiti sa kanya. Sinimulan niyang kumain. Hindi siya nagpaistorbo sa sekretarya dahil gusto niyang namnamin ang pagkain ginawa ni Athena para sa kanya. Wife material. Napapangiti niya na lang nasabi. Nagpatuloy ang maghapon hanggang sa sumapit na ang alas 5 ng hapon. Kadalasang umuuwi siya bandang alas 6 na. Ngunit ngayon, alas 5 pa lamang ay nagmamaneho na siyang pauwi. Excited siyang masilayang muli ang magandang mukha ni Athena. Habang nagmamaneho ay natanaw niya ang isang bangketa na mayroong mga display ng ipit sa buhok. Inihinto niyang sasakyan nang tumapat siya sa bilihan ng mga palamuti sa buhok. Binuksan niya ang bintana ng sasakyan tsaka tiningnan ng mga nakalatag. Magkano huyang mga paninda mo manang? Magalang niyang tanong sa may edad ng babae habang nakaturo ang kamay niya sa ipit na sa tingin niya ay babagay ng gusto kay Athena. 40 lang para sa iyo iho.
Ipangreregalo mo ba sa nobya mo? Tanong nitong ikinakamot niya sa ulo. Tumawa naman ng alit kinuha ang pang-ipit na itinuturo ni Damon. Mukhang nililigawan mo pa lang. Dalawa na ang bilhin mo. Tiyak ko nababagay to sa babaeng pagbibigyan mo. Anito, tumango naman si Damon. Sige ho. Pakibalot na lang. Anyat kaagad na dumukot ng 2,000 sa wallet. Tsaka yung ibinigay sa nagtitindang matanda. Heto ho, sa'yo ng sukli. Ay, naku, maraming salamat. Ang laki-laking tulong nito. Mangiyak-ngiyak sa galak ang mga mata nito pagkakuha sa perang iniabot niya. Ngumiti lang siya rito bago pa sibatin ang sasakyan. Naghanap pa si Damon ng pwede niyang pasalubong para sa dalaga dahil nakukulangan siya sa ipit na binili. Magugustuhan niya naman siguro to. Anya matapos bumili ng cake na chocolate ang flavor. Lalagyan po ba natin ng dedication, sir? Tanong sa kanya ng tindera sa cake shop ng napiling pasukan. Hindi na, ako na lang magsasabi sa kanya ng gusto kong sabihin. Anya rito tsaka binitbit ang kahon ng cake at pangiting-ngiting pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, ay sinubukan ni Damon na tawagan ng numero ng dalaga para sana siguraduhing nasa mansyon ito. Pero halos napudpud na ang daliri niya sa kakapindot ng call pero ni isa sa mga tawag niya hindi man lang ni Athena sinasagot. Kaya naman pala niya ako iniignora. Nagtangis na lamang ang bagang ni Damon nang matanaw si Athena na nakikipagpalitan ng ngiti sa isang lalaki sa tapat pa mismo ng mansyon niya. Pumasok ka nga sa loob. Seryosong utos niya sa dalaga pagkababa niya ng sasakyan. Hi, I'm Luis. Bagong lipat lang ako rito. Magiliw na pakilala ng nagpakilalang Luis kay Damon. Pero tamad lamang niya itong tinapunan ng tingin. Hindi ko tinatanong at wala rin akong pakialam. Puno ng iritasyon sa niya. Napasimango tuloy si Luis at napahawak pa sa dibdib na animoy na saktan sa pagsusungit ni Damon. Ay, ang sungit naman pala ng pogi mong boss, Athena. Nadidismayan itong sabing nagpangiwi kay Damon. Siniko na lamang ni Athena ang nagfi-feeling possessive niyang boss. Tsaka nahihiyang umiti kay Luis. Pasensya ka na rito sa amo ko ha. Pagod lang siya sa trabaho pero mabait naman yan siya. Giit ni Athena. Pinandilatan pa niya si Damon at sinenyas ang humingi ng dispensa kay Luis. Kaso sinimangutan lamang siya nito. No need to explain, girl. Mukhang nagsiselos lang yung boss mo dahil akala yata pinopormahan kita. But don't worry, dahil never naman akong magkakagusto sa babae. Kinindatan nitong binata na mas lalo lamang nagpangiwi rito. O siya, babay na. Marami pang kailangang ayusin sa bahay. Naglakad-lakad lang naman ako to meet new friends. Pogi, smile ka na dahil hindi ko naman to magandang dilag na ito aagawin sa'yo. Sayong-sayo lang siya, no? Kumindat muna si Luis kay Damon bago umalis. Anong pinagsasasabi niya? Nauutal na lang na tanong ni Athena sa sarili. Malalaman mo rin. Ngising ani ni Damon pagkuway hinila na si Athena papasok ng mansyon. Pero agad ring napahinto nang maalala ang binili niya kanina para sa dalaga. Sandali lang pala, may nakalimutan akong kunin. Hintayin mo ako rito mabilis lang ako. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng dalaga bago ito iwan sa labas. Segundo lang ay nasa harap ng muli ni Athena si Damon. Hindi ko alam kung magugustuhan mo to pero sana. Kamot batok na iniabot ni Damon ang supot ng 2 ipit, pati na rin ang kahon ng cake. Kusa na lamang na umukit ang ngiti sa labi ng dalaga pagkatanggap sa bigay ng binata. Salamat! Nagustuhan ko. Mabuti naman. Pero mamaya mo na lang kainin yung cake May pupuntahan kasi tayo Saan naman? Somewhere special. Okay, pero pwede bang magpalit muna ako? Ang dugyot kong tingnan dito sa pajama at t-shirt ko. Maganda ka pa rin naman kahit na anong suot mo. Sus, nambola ka pa. Hindi ako bulerong tao, Athena. Kilala mo ko. Sus, sa dami nga ng naging babae mo parang hirap nang maniwala. Lahat naman nagbabago. Makahulugang sagot ni Damon na nagbigay init sa puso ng dalaga. O sige, magpalit ka na. Akin na muna yung cake mo. Ako nang maglalagay sa ref. Kusa nang kinuha ni Damon ang kahon ng cake sa dalagang mataman siyang pinagmamasdan. Matutunaw ako niyan. Biro niya sa dalaga. Sorry. Nakakapanibago lang kasi. Anito't nagbaba ng tingin.
Pwes, masanay ka na dahil palagi ng ganito ang day mo na makikita at makakasama mo. Kinindatan at pinatakan niya ng halik ang pisngi ni Athena, dahilan para mamula itong muli. Natatawa na lamang siya nang iniwan ito sa salas, bit-bit ang kahon ng cake. Nasapo na lamang ni Athena ang pisnging hinagkan ni Damon. Ramdam niya ang pag-iinit ng mukha na umabot sa ulo at batok niya. Hindi yun sanhi ng high blood. Bakit kinikilig ako? Nahulog na ba ako sa kanya? Mahal ko na yata siya. Lord, sorry po, natatanga ako eh. Ngayon lang kasi ako nakaramdam ng ganito. Alam niyo na po, first time in my life na nangyari sa babaeng kagaya ko ang ganitong senaryo ng buhay. Impik niyang sabi habang tinatahak ang daan patungong silid. At para nga kumpirmahin ng hinala ay tinawagan niya si Rose. Ikinwento niyang lahat sa kaibigan. Confirmed! In love na nga ang best friend ko. Congratulations ha! Nagkakulay na rin sa wakas yung puso mong bato. Natutuwang bulalas ni Rose na siyang nagpangiti kay Athena. Ano man na mangyari, nakasuporta ako sa'yo palagi. Basta tatandaan mo lang na kapag pumasok ka sa isang relasyon, ay hindi mawawala ang sakit. Kalakip na kasi ng pag-ibig ang sakit dahil hindi naman palaging masaya, no? Nariyan ang pagsasakripisyo. Basta dapat nakasentro si God para maging matatag ang pagsibol pa lang yun ng kwento. O siya, tama ng dakdakan. Magpaganda ka na riyan. Dahil superb ang kagwapuhan ng Prince Charming mo. Anito't ibinaba na agad ang linya. Pinakiramdaman niya muna ang dibdib hanggang sa umukit ng kusa ang makulay ng ngiti sa kanyang labi. Susugal siya sa unang pagkakataon. Sana lang hindi matulad sa mga babaeng lumuluha lamang sa piling ni Damon. Napakaganda mo. Namamanghang puri ni Damon nang sa wakas ay natapos ng dalaga sa pag-aayos. Sa totoo lang ay wala namang halos nilagay si Athena sa mukha niya. Tanging lip gloss at powder lang. Tsaka peking eyelashes pero angat na angat pa rin ang natatangi nitong kagandahan. Plus points pang mahubog at makinis nitong katawan. Tapos masarap pang magluto. Medyo tagilid nga lang kung minsan ang ugali pero kayang-kaya naman niyang tagalan. Salamat! Ikaw rin! Ang gwapo mo! Nahihiya niyang sabi. Malawak tuloy itong ngumiti. I know. Tara na. Kinuha na nitong palad niya tsaka siya inalalayan hanggang sa makasakay sila sa kotse nito. Saan nga pala tayo pupunta? Tanong niya matapos siyang kabitan ni Damon ng seatbelt. Sa lugar kung saan magiging akin ka. Masuyong tugon ni Damon. Wala namang naitugon roon si Athena dahil halos mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Ilang minuto lang ay huminto na sila sa harapan ng simbahan. Otomatiko tuloy na naibaling ni Athena ang tingin kay Damon. Ikakasal na tayo agad? Gulat na naibulalas ni Athena. Lihim tuloy na natawa si Damon. Hindi pa. Hihingi lang muna ako ng basbas sa kanya. Pagtapos ay kay mama naman. Malambing na saad ni Damon siya kainakay ang dalaga papasok ng simbahan. Wala namang pagtutol sa side ng dalaga. Pagdating nila sa gitna ng simbahan ay agad na ginagap ni Damon ang palad ni Athena. Pagkatapos ay dinala niya yun sa dibdib. Laman ka ng puso ko, Athena. Pagtatapat niya. Hindi ko alam kung paano kong sisimulan. Basta, nagising na lang ako sa katotohanan na takot pala ako na mawala ka sa piling ko. Sa unang pagkakataon nagselos nga ako eh. Yes, it was the first time dahil hindi ko ito noon nararamdaman. Ngayon lang talaga lalo na nang makita kong nakikipagpalitan ka ng ngiti sa Luis na yun. Na hindi ko naman alam na binabaiba o nagpapalusot lang. Anyang nagpangiti sa dalaga. Iniharap niya ito sa kanya at masuyong tiningnan sa mata. Tunog biro man dahil ang tingin mo sa akin babaero. Pero Athena, mahal kita. Mahal na umabot na sa puntong takot na akong mawala ka pa. Mahal din kita, Damon. Agarang tugon ni Athena. Hindi pa man ni Damon natatapos ang sinasabi. Totoo? Namimilog ang mga matang paniniguro ni Damon. Ayaw mo yata eh. Babawiin ko na lang. No, please, wag. I love you. I love you so much. Pagkasabi, kinabig niya ang bewang ng dalaga at buong puso itong hinagkan sa labi. Oo, yung kamay mo, nasa simbahan tayo.
Si Athena na ang pumutol sa halik dahil gumagapang na ang mga kamay ni Damon sa likod niya. I said I love you. Kunwari nagtatampo nitong ulit. I love you too. Pakasal na tayo. Dito mismo. Kailan? Next week. Kaya mo? Wala akong hindi kakayanin, lalo't para sa'yo. Aasahan ko yan ha, pero nasan muna yung singsing ko? Bukas, magigising ka na lang na may suot ng singsing dyan sa palasingsingan mo. Pangako ni Damon, buong puso namang nagtiwala si Athena. Kapwang may ngiti sa kanilang mga labi nang tuluyang nilisan ng simbahan. Pagka-uwi, ay pinagsaluhan nila ang cake. Hindi lamang cake ang pinagsaluhan nila ng gabing yon. Dahil nun din ay nagtagpo ang kanilang katawan habang sinasambit ang pangalan ng isa't isa. Walang naging pagtutol. Buong pusong inialay ni Athena ang sarili sa lalaking umangkin sa pihikan niyang puso. Pagkalipas ng isang linggo'y tuluyan silang ikinasal. Mas pinili nilang gawing simple ang pag-iisang dibdib. Kahit pa ipinagpipilitan ng nanay ni Damon ang isang engrandeng kasal. Hindi naman sa ayaw nilang magarbo. Sadyang ayaw lang ni Damon na patagalin ang pagbibigay ng apelido sa babaeng muling bumuhay sa pusong inakala niya ng patay. Isa pang dahilan kung bakit nila napiling pasimplihin ng kasal ay dahil ayaw niyang iparamdam sa iba na sila'y masaya, habang ang iba naman ay lugmok at nagdurusa dahil sa magkakasunod na bagyong pumasok sa bansa. Ang milyon-milyon sanang gagamitin sa engrandeng kasalan ay mas pinili nilang itulong na lang sa mas nangangailangan. Mahigit 3 taon din bago nila napagdesisyon ng magkaroon ng anak. In-enjoy muna kasi nila ang buhay mag-asawa. Isang umaga habang pinagmamasdan nila ang kanilang 6 na taong gulang na kambal na masayang nakikipaglaro sa anak nila Rose at Adam. Hindi ka ba nagsisisi na akong napili mong maging asawa? Ni minsan, hindi sumagi sa isip ko yung tanong mong yan. Oo, nag-aaway tayo at kung minsan nababato kita ng kung anong mahawakan ko. Kapag may babaeng umaaligid sa'yo, hinahayaan mo lang. Pero hindi ako ni minsan nagsisi na naging asawa kita. Mahal kita. Minahal ng buong puso kaya't hindi po. Sundan na natin sila Ryle at Riley. Pilyong ani ni Damon. Ni hindi niya na hinintay na makasagot ang asawa dahil binuhat niya na ito patungo sa kanilang silid nang hindi man lang sila napapansin ng mga kasamang abala sa pagbabantay sa kani-kanilang mga anak. Wakas!